is yours. Ayan, grabe. Bigla ako kinabahan. Nalalamig ang kamay ko. Ayan, thank you, Mentor Liw Liwano. Grabe, mga mens, first time po niya kasing mag-host dito sa ano. Ba't naging S ako? Grabe. First time po niyang mag-host dito sa Team Wolves kasi yun nga, kailangan natin silang ilabas para makalabas din po sila sa kanilang mga comfort zone, no? Tsaka yun, thank you Lord dahil palaki na din po ang team niya. So, hindi na pwedeng Lou at Lee. Miss po. Ayan mga mentors, no? Bago po tayo magpakilala, so, bakit nabawasan ang boses ko? Gusto ko lang pong Team Wolves. Na-miss ko po kayo. Gusto ko lang pong pasalamatan, no, ang ating mentor Claire, si Mother Wolves, no, sa pagbibigay po niya sa akin ng opportunity na makapag-share po today sa aking journey. So, sino bang sasamahan akong umiyak? Grabe. This time. Meron na po ba kayong mga tissue dyan, mga mens? I-ready nyo na din po. Ayan, mag-share na po tayo para hindi po tayo gabihin yung mga may trabaho, no? Congratulations po kahit na nasa mga trabaho kayo. Naka-tune in pa din po kayo. Ayan. Ayan. Kita nyo naman po okay na po. Okay po. Maliit nga lang. Ayan, lumaki na. Okay. Ayan, mga mentors, no? Amazing morning, Team Wolves. So, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, no? Ako nga po pala si Mentor Marlene Cruz Racoma. Dahil Racoma po ang asawa ko, nakabase po tayo ngayon sa Rome, Italy. At sabi nga po ng ating host kanina, si Mentor Liw Liwa, 17 years na po tayong OFW dito sa Rome, Italy. At ako po ay nanay ng 2 angel, sabi nga po niya. Ayan. So, ito po yung pamilya ko dito. Mga mentors, no? Sila din po ang deepest why ko. Kaya whatever it takes, nadadown man tayo, ano man ang pinagdadaanan natin, nandito pa rin tayo kay I am. Mamaya po, mas malalim na maintindihan nyo kung bakit ko sinasabi yung nadadown, no? So ito po, siguro po nakikita nyo yung hawak ng bunso ko. Yun po yung panganay ko. Wala na po siya ngayon. Kasama na po niya si Lord. At masaya na po siya doon. So, ang asawa ko po, dito ko na siya nakilala. Ako nga po pala ay tubong Pampanga, no? Sa mga Kapampangan po dito, amazing morning, no? May Kenny po tayo. So, pwede po kayong mag-comment sa chat box, mga mens, no? Para po nakikita ko rin at ginaganaan tayo. So, ayan po yung family ko. Dito po kami sa Rome. Yun nga po, nasa Pilipinas na po yung panganay ko. So, dito po, from the start na nakarating po ako dito sa Rome, Italy, 2016, November, ang naging trabaho po natin ay badante. Nag-aalaga po tayo ng matatanda. So, ang mga ito po, mga Italiano na employer ko, sila po yung mga employer ko ngayon. Siyempre, yung mga iba, nawala na rin po sila. Pero ito po talagang trabaho ko dito, badante, sa mga matatanda. Ayan, no? Ito po, share ko sa inyo ang aking Ruby journey. Kung paano po natin ang na-hit ang ating Ruby, mga mentors, no? Nakabahan ako. Ayan, so may nakalagay po dito, Sapphire and Ruby meeting with Mentor Claire. Pagdating po ni Mentor Claire dito sa Rome, nag-ano na po ako, nagsabi na po ako sa kanya na kung hindi April, May, may magra-rank up sa team na Sapphire. Siyempre po, pag may nag-Sapphire, may Ruby. So, miniting po niya kaming dalawa ng ating host today, no?
So after po nun kinabukasan, nagsimba na po kami. Grabe. Kasi imaginin mo, ito pong si Mentor Liwliwa, kahit hindi niyo man po naitatanong mga mens, no? Siya po ay kararating. Nung mag-hit po tayo ng Ruby, kararating po niyang galing Pilipinas. Ang nakakalungkot po dahil po umuwi siya, dahil po nawala na din po yung mama niya. So imagine niyo po mga mentors, no? Kararating pa lang po niya, sasabak na naman siya sa laban. So pagdating po niya, hindi ko po siya agad tinawagan. Chinyat ko lang siya. Sabi ko, Manang, kumusta ang flight mo? Okay ba kayo? Ganito, ganyan. Pero hindi ko po agad inopen kung ano yung plano. Kasi gusto ko po mapahinga siya. Siyempre madaming stress. Hindi naman po kasi bakasyon or kasayahan ang inuwian niya sa Pilipinas. Kung hindi po yung pagkawala ng mama niya. So siyempre po alam ko, dahil ako, nangyari din sa akin, hindi siya ganun kadali. So kinausap ko po siya 7 na. Pinagpahinga ko po siya ng 1 week at saka ko po siya tinawagan. So hindi ko po siya tinawagan, gusto ko po magkita kami ng personal. Kasi sa tawag at chat, may mangyayaring misunderstanding. Tama po ba? So kailangan mag-meet kami. So sabi ko, nag-appointment po ako sa kanilang mag-asawa kasi po power couple ko sila. Gaya po ng sabi niya kanina, hindi po ako nakakilala sa kanya, yung asawa ko. Nakasakay po niya sa autobus sa 32 dito sa Otaviano. And then after, pinasa po sa akin ng asawa ko, siya, para ma-explain natin kung ano yung business. Pero si Mentor Liwliwa po, mga mentors, ang gusto lang niya that time ay barley. Kasi po, gusto niya kasi may problema din po siya sa matres. Siyempre, sa pakikipag-usap ko po sa kanya through chat, nalaman ko kung ano yung problema niya, kung bakit kailangan niya ng ating products. So, yun po. Dito, magaang ating mata dahil nag-iiyak ako kay Mentor Claire kasi paano namin makakaya? Kasi ang Ruby naman mga mentors, alam natin na hindi mo siya kayang mag-isa. Tama po ba? Sino po dito yung Ruby na nakahit ng Ruby niya na siya lang mag-isa? Buti pa po yung Sapphire, kahit ikaw lang kaya mo, pero yung Ruby po hindi. Kasi kailangan mo ng left and right na Sapphire muna. Tama po, di ba? So, yan no, sa sobrang pressure ko, nag-iiyak ako kay Mentor Claire hanggang masuka po tayo, talaga. Kasi imaginein mo, 14 na po yan, April 14. Mag-hit ka ng Ruby, kalahati na ng buwan. Ni isang pay-in, wala ka kahit nakaper. Ang tawang pinangawakan ko lang, God will provide. Si Lord ang bahala. Yun lang po ang faith natin. So, yun po, no? Next po tayo. So, ayan. Kinabukasan po namusakal kami sa may Flamingo. Dahil uso po ang pamumusakal that time, no? Sabi po ni Mentor Claire, kasi siyempre parehas po kaming walang puhunan, wala kaming pera na ilalabas kung sakali. Ni Mentor Liwliwa. Lalo na po siya, galing po siya sa gastos. Dahil nga po yung nangyari sa mama niya sa Pilipinas. Dalawa din po silang mag-asawa, no? Na umuwi. Umiiyak din siya kasi alam naman natin pag nag-hit tayo, kailangan tayong maglabas. Pero hindi yun ang sinabi ni Mentor Claire sa amin. Sabi niya kay Ate Liwliwa, Ate, hindi nyo kailangan maglabas dito ng pera. Bigay mo kay Ate Marlene tao. Kakausapin nyo. So ito na nga po, no? Niyaya ko sila, si Mentor Maricel, si Mentor Liwliwa, kahit kararating niya, first time din niya pong mamusakal dyan, namusakal po kami sa may Flamingo, mga mentors. And then after, ito po yung nakuha namin. Dinala namin sa bahay ko. Yun po yung unang-unang IBP namin. So thank you Lord, no? Agad po silang kumuha ng platinum. Nagbigay po sila agad ng down payment na 500.
So sabi ko, grabe, ano ito? Siguro sign na ito, sabi ko sa kanya. So sige, ito po yung mga offline at saka online na IBP namin. Everyday po yun mga mentors. Hindi po kami tumigil. Nag-start po kami ng 15. Wala pa po kami ni isang pay-in. Ayan, eto po, oh. Kita nyo? Sa mga bahay ng amo, pinapasukan na namin yung mga prospect namin. Hindi na kami nahihiya. Basta't kami, thank you Lord, at marami po tayong stock na products, no? Grabe, alam nyo po ba yung, kung hindi talaga will ni Lord, kada lapitan namin at itok namin, may pa-down payment agad. At may OTS pa kami. So sila po, no? Naghihintay na po kami sa mga portone ng mga amo. Kahit malakas ang hangin, malamig nung time na yon. Paglabas na, kasi pareho po yung trabaho namin ni Mentor Liwliwa sa may Parioli. So naghihintayan po kami sa Flamingo. Hindi po kami uwi ng bahay kung hindi dediretso po kami sa mga prospect namin, sa mga bahay po nila. Ang mga products po, paglabas namin ng pinto ng umaga, bit-bit na po namin mga mentors. So, siyempre, sasabak ka sa isang gera, dapat mayroon kang armas. So, ang armas lang po namin, yung boka namin, bibig namin, at saka yung mga products. So, yun, thank you Lord, no? Ito po yung 40 years old natin, no? Naging 40 po tayo nung April. So, na-surprise po ako dahil po ito yung assembly sa Otaviano, no? Nandito po yung ating mga kapatid, mga business partners, na-invite ko rin po sila pumunta dito sa bahay namin. So, grabe lang ang regalo ni Lord, no? 40 ko, tapos binigay niya yung ruby natin. Hindi po ako makapaniwala. Alam mo yung iniisip ko, tapos nasa isip ko, pero yung pay-in namin, mga down payment pa lang. Siyempre, hindi mo naman po mapipay-in yun kung hindi magiging buo. So, padala lang po kami ng padala sa office, no? Kay Kim, kay Mentor Just, update lang po kami everyday. Tapos sa Pilipinas, grabe, kahit sa Pilipinas, may pera pala. May mga nag-avail po talaga ng cash, mga mentors. So, ayun po, no? Let's proceed na po tayo. Ito, nagsimba po ako, kaming dalawa ni Mentor Liwliwa, after ng meeting namin kay Mentor Claire, hindi pa rin po ako kontento. So, pumunta pa rin po kami ni Ate Maricel, Mentor Maricel, shout out, dahil sa Divino Amore. Imagine niyo po, hiningi ko pa rin po yung pagsasapphire muna ng mga downlines ko bago yung pagrurubi ko. Kasi hindi naman po natin mahihit ang ruby ko kung hindi mahihit ang mga sapphire nila. Alam niyo po yung feeling na ganun na, Lord, ikaw nang bahala sa kanila. Bigyan mo sila ng mga tamang tao na makakasama nila para mahit din po nila ang kanilang sapphire. Kasi pag nahit po nila ang sapphire nila, may kulang man, yun na lang po ang dadagdagan natin para makapag-ruby. So yan po, no? Diretso pa rin po kami, naka-jacket pa kami dyan dahil malamig pa po nung April. Sobrang lakas ng hangin sa Divino Amore. Offline po kami nag-IBP ni Ate Maricel. And then after po dyan, kumain lang po ako ng pranso, iniwan ko na sila, dumiretso naman po ako sa Termini. Dahil nasa Termini po, si Mentor Liwliwa, may prospect po siya na platinum din. So thank you Lord, no? Nakikita niyo po sa picture si Mentor Rose. Nung time na po yon, may order po siyang kape sa akin. So nasa Termini po sila, sabi ko, Mens, pwede bang pa-help? Sabi ko, para ma-close ng deal. So yun po, no? In-explain din niya. Sobrang thank you kasi big help po. Binuksan po niya ang kanyang e-wallet. Kasi si Ate Marjorie, yung nag-share po kanina ng may pay-in silang gold, is live-in. So si Mentor Rose, dati po siyang live-in, tama? Pero nagawa niya ang business. So walang imposible. Sobrang thank you po, no? Shout out Mentor Rose.
Kasi napaka-big help po. Talagang na-close deal natin ng Platinum that time, si Mentor Marjorie. Ayan, nandito na po mga mens, no? Dito, nasa portone na po kami ng mga amo. Nag-aantay, para kaming kawawa doon na nakaupo. Naranasan din po namin ni Mentor Liwliwa na agisan na lang ng pera sa bintana. Kasi ayaw kami papasukin ng mga amo. Pero yung tao na nasa loob, na ragazza niya, gusto niyang mag-avail. Ang dami pong paraan mga mens kung talagang gustuhin mo lang. Grabe, ang unang naipon po namin, pinicturan ko, to 2,500 euro. Imagine niyo po, isang platinum na yun at isang gold kung tutuusin. Kulang man lang, konti na lang. So doon na lumakas ang loob namin ni Mentor Liwliwa. Siyempre, dasal pa rin kami. Kulang kami sa tulog, di nakain, lamig sa labas, wala kaming pakialam. Tuloy pa rin kami sa pagpapapayin. Tiwala lang talaga mga mens. Dito po, no, sobrang napakadami na pong pay-in. 1 week pa lang po. Ay, ilang araw pa lang, wala pang 1 week. So, ayan po, no, nag-start po tayo dito as silver. Dahil wala po tayong pera din, puhunan that time. At gusto ko lang po kasi ang products. Sobrang thank you Lord, no? Thank you I am worldwide. Ruby po tayo ngayon at kumikita na rin, no? Bonus na lang po ito. Ang ginagawa ko na makatulong din po sa kapwa natin. Kasi mga mentors, that time po, gusto ko lang talaga ang products. Kaya ako nag-join sa upline ko. So, silver pa lang, inano na tayo. Sinubukan na tayo talaga ni Lord. Kasi that time, kaya gusto kong mag-join, gusto ko yung products na barley, nagkasakit na po dyan yung anak kong panganay. Pero hindi ko pa po sinasabi, basta products lang ang gusto ko, kahit anong explain, ayoko kasi gusto ko lang products, kasi yun ang kailangan ko. So yun po, no? And then dumating po yung COVID, 2020. Hindi po tayo lahat prepared. May sakit po yung anak ko, nasa Bambino Gesù kami. Asawa ko nawalan ng trabaho. Pa-check up, pabalik-balik sa Bambino Gesù, hindi na ako makapagtrabaho ng maayos. So doon ko po ini-start na i-workout ang barley. Kasi marami na din po akong nakikita na mga friends na business partners na yun ang ginagawa. So sabi po sa akin ni Mentor Claire, subukan mo ating i-post sa Facebook mo. Subukan mong i-alok sa Messenger sa mga kakilala mo. So alam niyo po yung taga dito sa Italy, no? Hindi lang 2, 3 beses nag-lockdown. Asawa ko po nagtatrabaho sa restaurant. Di ba po, restaurant ang mga unang isinara nung magka-COVID. So ang ginawa ko lang po, sinunod ko lang po yung advice sa akin ni Mentor Claire. Kahit nahihiya ako, hindi ko po linya ang magbenta. Kasi sa totoo lang po mga mentors, no, wala pa po akong sinalihan na networking. Ito lang pong I am worldwide. So nag-post po tayo, nag-alok tayo. Una daw yung mga kamag-anak mo, kakilala mo, kaibigan mo. Grabe that time, kailangan nila ang barley. Dahil nga may COVID, kailangan ma-boost ang immune system po nila. So nakabenta po tayo, no? Sa isang buwan. Wala kaming trabaho mag-asawa. May sakit yung anak ko. Panay ang check-up namin after every day. Minsan, 2 beses, 3 beses isang linggo, hindi na ako pumapasok kasi nga matatanda po ang mga abo ko. Ayaw nilang mawahan kung ano yung bakterya sa labas. So, part-timer po ako. Sino po yung mga part-timer dito? Kasi no work, no pay po ang part-timer dito sa Italy. Pag hindi ka pumasok, wala kang sahod. Siyempre po,
Yung time na yun wala naman po tayong kasalanan, hindi naman po natin kasalanan magka-COVID. Pasasahuran ka man, hindi buo, konti lang. Parang tulong mo lang. Tulong lang ng amo para may pangispesa ka kasi nga po dalawa yung anak ko. So yun 'no, nag-rank up din po tayo ng gold dahil nung magbenta po tayo, nakaipon po tayo, tsaka naka-ano na po tayo nun, Give Me 5 ng 2 beses. So wala po akong puhunan that time, ginamit ko po yung e-wallet ko. So kulang pa rin po siya. Lumapit din po ako kay Mentor Claire para mabuo ng gold. And then malapit na pong matapos yung 1 year ko dito 'no, sa IAM. Nung time na yun, 2020. Kailangan kong mag-platinum. So ang problema naman po nung time na yan, hindi tayo nawawalan ng problema. Ang tatay ko naman po, nagkasakit din siya. Siyempre po ako, 10 po kaming magkakapatid, bunso po ako. Ako po ang breadwinner din ng pamilya. Nung wala pa po kasing sakit ang anak ko, full-time po tayo sa trabaho. So natutulungan po natin talaga ang pamilya pa natin sa Pilipinas kahit may asawa na po ako. Lalong-lalo na po ang mga magulang ko, monthly po silang may allowance sa'kin, hindi po yun nawawala. So 2 weeks na lang, no, sorry, 1 week na lang matatapos na, magwa-1 year na ako. Maaga nasa Tabaque ako, bibilhan ko ng sigarilyo yung alaga ko, tumawag si Mentor Claire. Ang sabi po niya, "Ate, na-check ko yung ano mo, magwa-1 year ka na next week. Kailangan mong i-upgrade kahit platinum lang. Kasi masipag kang gawin ng business, gusto mo, so sayang naman." So dun na ako nag-start na umiyak po sa kanya. Sabi ko, "Mens, actually ganito ang problema ko. Si tatay, tumawag yung panganay namin, medyo malala na daw. So kailangan nang ihanda kung ano yung ihahanda. So kailangan po naming bumili ng lupa kung sakali. Magkano po ang ilalabas 'pag gold to platinum, 'di ba? Hindi naman po gano'n kaliit." So sabi ko, "Mens, balikan kita mamaya." So natapos na po ang usapan namin mga mentors 'no. And then tumawag na naman po siya. Ang tanong niya sa'kin, "Gusto mo ba talagang gawin ang business?" So ako po nagdadalawang isip dahil yung kabila ko gusto, yung kabila ko naman ayaw kasi may problema. May pinagdadaanan ng pamilya ko. May pera ako pero hindi ko puwedeng ibagsak dito sa pagpa-platinum ko. So may laman na naman po yung e-wallet natin. That time po just for you gold na po tayo 'no, dahil ginagawa na po natin ng consistent ang negosyo. So nag-payout na naman po ako. And then yung kulang, ginawan ko na naman po ng paraan. Tinulungan na naman po tayo ng ating mother mentor 'no, si Mentor Claire. So yun po, platinum na tayo. And then ito po yung rank up na platinum 2, Jade. Congratulations po 'no, pala sa mga nagwita. Grabe itong katatapos ng promo ni I Am Worldwide 'no, sa mga hindi Jade holder. Hindi po kayo nagkamali mga mens. Dahil ako po that time, nasa ospital po kami ng anak ko, hindi po ako pumayag. 3 araw lang din po nun, 2021, July. So eto po 'no, rank up po tayo ng Jade. So eto po, nakikita niyo po diyan may libreto, tsaka yung PostaPay. So sa PostaPay na po yan, diyan ko pinapadala yung mga nagbabayad sa'kin ng may order na barley, iniipon ko. Ito pong pera na may libreto mga mens, pera po yan nung anak ko, yung panganay ko, yung nawala. Kasi naiintindihan naman po niya kasi that time nasa ospital kami, hindi po ako nawawala sa training. Lagi po akong nandiyan. Tapos sabi ko sa asawa ko, "Ito yung maganda, pero 3 days lang, anong gagawin natin?" Yung anak ko po that time,
Dito sa mga taga-Roma, no, taga-Italy, pag may sakit ka, merong invalidita. Alam po yan ni Mentor Kat, no, kasi naranasan po niya dati. So, monthly po, may natatanggap yung anak ko na 532. So, yung ginagastos lang po namin doon, yung pangangailangan niya. Hindi po namin ginagastos yun sa everyday na pagkain namin, ganito namin, hindi po. So, yung pera pong yan, ipon po niya. So, syempre po, may sakit mga mentors yung anak ko. Sabi ng asawa ko, hindi naman sa pag-iisip ng masama, kung ano't anong mangyari, anong pera namin. Tama naman po, di ba? Pero alam mo, sabi mismo ng anak ko, Mama, may pera ako sa bahay, kunin mo, gamitin mo. Kasi yung anak ko po mga mentors, no, 12 years old na that time. Dito pong nawala siya, 13 years old. So, parla Tagalog po siya, nakakapagsalita ng Tagalog, Kapampangan, English at saka Italiano. So naintindihan po niya kung ano yung problema about dito sa business. Siya na po ang nagsabi. So yan no mga mentors, next po tayo. Nag-start lang po ako dito, na-awardan lang po tayo ng Star of the Year 2020. And then 2020 din, yung huling event po natin, wala po akong nakuha. Kung hindi rising mover lang. Kasi that time po mga mens, hindi ako makahataw ng maayos. Dahil po nasa ospital po nun yung anak ko. Yes, pero ginagawa po natin ng business. May pay-in po tayo. Hindi tayo nawawala. Kaya lang, hang hirap. Gusto mong umataw, pero ganun ang sitwasyon. Tapos yung mid-year naman po, na kahit pa lang po tayo ng 100K dyan. And then ito po yung huling event po natin. Grabe, umabot na siya ng 300K. Na kahit na rin po tayo, no, gaya ng sabi ni Mentor Liwliwa kanina, na mga multiple just for you at saka give me 5. So ito po, hindi na po sila updated. Kasi wala po akong time gumawa ng bagong poster, mga mentors. Siyempre, matik naman po, pag nag-Ruby ka, may mahihit ka, may tatamaan ka po. So, nakapasok din po tayo, no? Shoutout sa aking mga downline, no? Sa aking mga leaders. Nung mag-sapphire po sila at mag-Ruby tayo, nakapasok po tayo sa mga mover ng Team Wolves, Team Blast, Team Titans, at yung top movers po ng international. So, ang malupit at napakaganda dito, hindi lang ikaw ang mapapasali. Bit-bit mo, pati baba mo. Kasi dito po sa ating ginagawang business, iaangat mo muna yung baba mo para tumaas ka. Kaya hindi mo po sila pwedeng iwanan. So, ito po, no, ang aking mga leaders, no. Shout out po sa inyo. Salamat sa pag-tune in. Nung po tayo, Howling Wolves, mga active leaders lang po sila, mga mentors. So, si Mentor Mario and Ninita, direct po yan ni Mentor Glenna, no? Ang aking direct. And then si Mentor Liwliwa, 2022. Ito lang po sila mga mentors, active leader. Grabe, di ba? Napakawita po nila, napakasipag. Kaya sobrang deserve po nila ito. Rank up to Sapphire, April 2023. Yes, mga mens, no, alam naman po natin, wala pong perpekto kahit sa buhay. Hindi man po dito sa business, kahit sa buhay natin, pamilya, buhay mag-asawa. So meron man pong hindi pagkakaintindihan, mga misunderstanding, pero ito pa rin po ang bigay ni Lord. Nakuha pa rin po namin pare-pareho yung hinihit po namin. Ayan po mga mentors, no, noong December 20. Grabe, imagine niyo 20. Nag-sapphire po tayo. 3 taon tayong na-stack sa pagsasapphire bago tayo nag-Ruby.
Kasi nga po, mga mentors, hindi po ako makagalaw, hindi po ako makahataw. Yung ataw ko, parang napakaliit. Kasi nga, ospital, lagi akong nasa ospital. Dahil yung anak ko, na-diagnose po yung anak ko ng 2019. Leukemia myeloide, mga mentors. Pero imagine niyo, kahit anong pinagdaanan ko, nandito pa rin tayo. Hindi tayo sumusuko. Kasi grabe, ang hirap, sobrang hirap. Alam ko ang makakaintindi lang sa akin dito, yung mga may anak, mentor cut, kasi ganun din yung naging sakit ng anak niya, hindi man kaparehas, pero alam kong tumira din sila sa Bambino Jesu, sobrang hirap. Kasi yung time na hindi mo pwedeng pabayaan yung team mo. Kasi mga mens, alam naman natin dito sa business, no? Once na isang tao na prospect mo, nagtiwala yan sa'yo, napapay-in mo, doon nalalakad, na obligasyon mo na siya, na tulungan. Hindi mo lang obligasyon para magpa-pay-in, i-pay-in siya at kumita ka. Mga mentors, hindi doon natatapos ang ating pagpapajoin dito sa IAM. So, ayan po, no? Ito po yung aming Team Starlight po, worldwide, no? Sabi nga po dito, it gives light to the darkness, Genesis 11:16. Kasi ito po, ipinangalan ko po talaga ang team ko sa anak ko. That time po, nasa ospital yung anak ko. Ang tawag po sa kanya ng mga doktor at nurse ay Stella. Kasi siya po yung batang malakas. Imagine niyo po, kahit na ilang chemo ang isaksak sa kanya dahil binobomba po natin siya ng barley, hindi po siya nangihina. So pagpasok ng mga nurse, ng mga doktor, nakangiti pa rin siya. At nakakapag-school po siya sa Bambino Jesu. Sobrang galing kasi hindi po bumababa yung mga grades po niya sa DHE. Kasi after po ng chemo, mag-aaral na naman po siya. Kasi sa Bambino Jesu, meron pong mga teacher na pumupunta sa mga pasyente. So ito pong Team Starlight namin, kaya ito po yung napili ko para sa team. Ito po talaga yung anak ko. Kasi siya din po ang nag-iwan sa akin ng puhunan para gawin ko itong business. Siguro po, dahil kukunin na siya ni Lord, ito yung parang iniwan niya sa akin. Ayan, no, grabe. Nung April, ito po yung nangyari. Kung tumigil po ako sa mga pagsubok na dadaanan ko, wala pong ganito ngayon. Sila po ang ating power leader, no? Na napakagaling. Sabi po nga dito, Matthew 19:26, with man this is impossible, no? But with God, all things are possible. Totoo naman po yun. Tayong mga tao, wala tayong magagawa. Pero pag si Lord ang gumalaw, tapos na, mga mens. It is finished. Congratulations, no, sa aking mga power leader, Mentor Glenna May Zapanta, ang kanyang couple, Ninita and Mario Matibag, at ang aking power couple na leader, no, Mentor Liwliwaing Genesis Colbegan, at siyempre si Mentor Maricel Racoma. Siya po ang ating unang-unang nag-sapphire dito 2022. Grabe, mga mentors, iba din po ang laban namin nung mag-sapphire si Mentor Maricel. Kasi nag-sapphire si Mentor Maricel, mga mens, May, hindi ko po makakalimutan. Nung time po na yon, 8 buwan po kami diretso sa Bambino Jesu. Walang labasan yung anak ko.
Kami lang po mag-asawa ang nagpapalitan. Kasi kung papasok ako sa trabaho, siya naman po ang papasok sa ospital. Gano'n po yung routine namin mga mens. Kaya shoutout po 'no, sa aking mga kapatid sa FG group 'no. Nung medyo iba na po yung sitwasyon, isa-isa po sa kanila, pinagsabihan ko na kung bakit ano, ang sitwasyon ko. Kasi mga mentors, kada training po namin, naka-off cam ako. Kasi wala po akong ano, walang signal, walang ilaw. Nasa ospital ako. Pero nandiyan pa rin po tayo. Kasi bakit? Kasi po yung team ko ayaw kong pabayaan. Kasi pag wala akong natutunan, nakalampas ako ng training, ano pong ituturo ko sa kanila? Wala po, di ba? So sobrang hirap. Kasi mga mens, bilang upline, marami naman po ang mga upline dito, alam ko. Hindi naman po lahat ng bagay pwede nating ikwento sa mga downline natin. Kasi that time po, kung ikukwento ko yung sitwasyon ko, kahit sila po mapanghihinaan na loob, tutuloy pa po ba sila? Nag-invest po ako mga mens dahil sa Bambino Jesu. Sobrang hina po ng signal. Alam po ng iba, no, yung nakakapunta doon. Ang ginawa ko po, para hindi ako mawala sa training ng Team Wolves, ng kahit anong training, I am Titans. Nakikiusap po ako, kinaibigan ko po yung mga nurse doon para i-connect po nila ako sa wifi ng ospital, yung malakas. Kasi hindi na po ako nakakalabas mga mens eh. Kasi yung anak ko, sobrang napakababa po ng immune system niya. Nasa isang kwarto po kami. Alam po ni Mentor Claire yan. Kasi nagsisend po ako ng videos. Tanging siya lang po ang pinagsasabihan ko. Kasi siya po yung nakaka-advise sa akin para hindi ako panghinahan. Minsan pag lumalabas po ako ng ospital, bibili ako ng mga kape, ng mga korneto, ibibigay ko sa mga nurse. Kasi nga po, kinakaibigan ko sila para makakonek ako. Hindi ako mawala sa training sa kanilang wifi. So mababait naman po sila, no? Pumapayag naman po sila. So hindi po tayo nawawala sa training. Agad ko pong sinasabi, off-cam lang po ako. Minsan po wala talagang signal sa kwarto namin dahil kulog po siya, kulob. Hindi pwedeng buksan kasi sobrang baba ng immune system ng anak ko. Ako ang lalabas, pupunta ako sa labas para makapagsalita lang, makapag-ma'am. After nun, papasok na naman ako. Nagsusuot po ako yung sinusuot, di ba? Yung kulay blue. Pag lumabas ka sa kwarto, para yung bakterya, hindi mo makuha. Kasi ganun po yung sitwasyon ng anak ko. Mga mentor, sobrang nagwita po ako dito. Totoo. Ganun na po yung nangyayari sa anak ko. Yung bang, dyan ka muna, team ko muna, babalikan kita. Ginaganon ko po yung problema, mga mens. Totoo. Hindi po siya madali. Pero para sa team eh, kasi yung mga taong ito nagtiwala sa akin. Kaya hindi ko sila pwedeng pabayaan. Yun po, no? Ito po yung, sorry, 6 tip pala. 6 tips to get what you want dito sa business. Nagkamali lang po. So, yun po yung number 1, mga mentors, no? Ito po yung realization ko din sa sarili ko. Hard work. Kailangan natin pagtrabahuhan. Talaga. Kasi kahit naman sa trabaho, hindi dito sa business, mga mens, talagang hard work naman tayo, di ba? Para makuha natin kung ano yung gusto natin. Mabili natin kung ano yung kailangan ng pamilya natin, makatulong tayo sa pamilya. So yung number 2 po, patient. Dito
po sa I Am Worldwide, mga mens, talagang binago po ako ni I Am Worldwide. Kasi nung wala po ako dito sa I Am Worldwide, kung paano ako kadominante, mas doble pa po noon. Lahat pinapatulan ko, wala akong pasensya. Lalo na pagtama ako. Hindi kita palalampasin, wag mo akong kakantiin, lagot ka sa akin. Ganon yung paninindigan ko before. Pero nung pumasok po ako kay I Am Worldwide, sa pag-attend ko po ng mga training, unti-unti po tayong nabago. Kahit minsan, alam po ng mga apply niyan, no? Nasasaktan ka na, okay pa rin. Hindi ka pa rin pumapatol, iniintindi mo pa rin. Tama? Kasi ito kailangan people business tayo. Hindi lang kasi pera-pera dito Kahit sinasabi nung iba, gusto mo lang kumita, kaya ganito, ganyan. No, hindi po. Mga mentors, darating ang time, magiging upline din po kayo, no? Ito po ay general na sinasabi ko. Para po ito sa lahat. Dahil ako po mismo, pinagdadaanan ko. Kung wala ka pong pasensya dito, mga mentors, mahirapan ka. Grabe yung pasensya, sa aming mag-asawa na lang, dahil yung asawa ko nung una, gusto lang talaga niya products para sa anak ko, ayaw niya yung ganito ganyan, negative siya. Pero alam niyo yung pinagpasensyahan ko, halos everyday ini-explain ko sa kanya. And then yung number 3, sakripisyo po. Talagang sakripisyo po talaga, mga mens. Kasi alam ko pong nararanasan nating lahat ito. Kung gusto nating gawin itong I Am Worldwide, kailangan nating magsakripisyo. Gaya na lang po ngayon, no? Congratulations. Sobrang bilib ako sa mga ka-business partners nating nandito na nasa trabaho. Pero naka-tune in po. So sinasakripisyo din po nila ang trabaho nila, makapakinig lang po ng ating training o yung itong journey natin, no? Yun nga po yung sabi ko kanina, ang dami ko pong sinakripisyo dito, mga mentors. Totoo. Nag-sapphire po si Ate Maricel 2022 ng May. 8 months po kami sa Bambino Jesu na walang labasan. Nung May pong yun, dun binigyan. Dahil umokay po yung anak ko, pinalabas po yung anak ko. Pero kahit po pinalabas yung anak ko, everyday pa rin po kami ng maaga pumupunta sa Bambino Jesu para sa kanyang mga check-up, analysis, ganito, ganyan, CT scan. Alam niyo po yun. Pero nung mag-sapphire po si Ate Maricel, inilaban ko po siya. Hindi ko po alam. May po yun. June pala, mawawala na yung anak ko. Alam mo yung, dapat pala yung isang buwan na yun, hinayaan ko muna, hindi muna mag-hit. Kasi isang buwan na lang pala yung anak ko. After pong ma-hit ni Mentor Maricel, yung sapphire po niya, nag-anniversary po tayo ng 27 ng May, no? Ng first anniversary, kung hindi po ako nagkakamali, ng ating IBC. Dumalo na naman po ako, pero na-confine na po yung anak ko noon. Nung dumating po sila Mentor Jan, Mentor May, si Mentor Arian at saka si Coach Mike, nasa hospital po ako pero lumabas ako para makita sila, makasama sa team. Kasi walang representative ang team namin. Ayaw kong maging kawawa. Pilit kong inaangat pa rin. Kahit minsan hindi ko na kaya, sige pa rin. So na-hit po ni Ate Maricel, nag-anniversary po tayo. Sorry po. Si Mentor Liwliwa po, bago pa lang po siya noon. Naisama po natin siya sa anniversary ng IBC.
So, hindi na po namin tinapos ang event. Ka-chat ko yung asawa ko dahil yung anak ko dadalhin sa ICU. So, nagpaalam na po kami kay Mentor Claire, kumuha kami ng taxi. Nag-taxi kami ni Mentor Liuliwa. Sobrang iyak ko sa kanya sa taxi. Pero, sobrang blessed ko sa kanya kasi hindi lang bilang downline ko siya o leader, parang ate ko siya. So, siya, nakakaunawa. Pagdating ko po sa bahay mga mentors, no, nag-alis lang akong makeup, nagbihis. Kinuha ko yung bunso ko sa bahay nila Mentor Maricel. Diretso po na naman kami, kumuha ko ng taxi yung Bambino Jesu. Pagdating ko po doon, hindi kami pinapasok kasi sa ICU may oras ang dalaw. So naghintay na naman po kami ng gabi, 8:00. So nakita ko po yung anak ko, okay naman po siya, nagsi-cellphone, nanonood ng TV, pero naka-oxygen. Tawa pa siya kasi sobrang lakas niya. Hindi ko iisipin. Tapos kinausap ko ang doktor, okay lang ba yung anak ko? Sabi ko ganun kasi nagkaroon po siya ng tubig sa baga. Kaya po siya na ICU that time. Sabi ng doktor, wag daw po ako mag-alala kasi naalis na. So pagpapahingayin lang ng ilang oras sa ICU, ibabalik na po siya sa normal na kwarto. So, yun nga, ako na po ang nandun. Nagpalit na kami ng asawa ko, ayaw ko nang umuwi. So, inilipat po siya sa normal na kwarto ulit. Pero nung gabi pong yun, nagpipedyo na po siya, mga mentors, no? Tapos madaling araw, dumating ang doktor, nagkatubig na naman ang baga niya. So, sa umaga na naman, aalisin na naman nila. So, hindi na kami pumasok, pati ang asawa ko hindi na pumasok sa school. Ay, sa school, sorry, sa trabaho. Kasi kailangan na kaming dalawa. So yun, after po nilang ilabas sa operating room, diniretso na po siya sa ICU, mga mens. Hindi, takbo po kami ng asawa ko kasi pinalabas na kami dahil tapos na ang dalaw. Pumunta po kami sa Scala Santa. Siguro naman po alam niyo yung Scala Santa, ano? Dahil ako linggo-linggo po ako nagsisimba doon, pinapanata ko yung anak ko, pero wala pa rin pong nangyari eh. Siguro talagang para kay Lord siya. Sakripisyo po talaga. And then bumalik po kami dahil yung 8:30, oras na ng dalaw, pwede ka nang pumasok. So grabe, nadatnan ko po yung anak ko. Ganun na kagrabe. Agad-agad po siyang CT scan, kasi gusto po nilang makita kung nagkatubig din sa ulo. Alam niyo po mga mentors, ano, yung Barley po natin sobrang ganda. Ang anak ko po ay gumaling sa kanyang sakit. Pero hindi po siya nakaligtas sa mga komplikasyon. Kasi 2 beses po siyang na-chemotherapy. 2 beses din po siyang nag-bone marrow. Kahit po yung bunso ko, yung unang bone marrow niya, gumaling po siya ng 14 months. Kasi yung bunso ko po, compatible po sila. Kaya lang po, yung leukemia tumama sa anak ko, yung pong pinaka-rare, pang malaki po siya. Kaya kahit nag-bone marrow po siya, bumalik. After bone marrow po sa bunso ko, 14 months siyang gumaling, after bumalik, another proseso na naman po. Bone marrow sa papa niya. Kasi po compatible sila ng papa niya, pati sa dugo.
positive po sila. Pero sa parents po kasi, para may idea lang po kayo, ang pagdo-donate ng bone marrow kapag parents na, 50 to 60% na lang po siya. Hindi na po siya kagaya sa siblings na talagang 100%. So yun, another proseso na naman, laban na naman. Then yun nga po, after ng anniversary ng IBC, July 2, wala na po yung anak ko. Kasi hindi ko alam eh. Kasi malakas siya nang linabas eh. Okay na siya, sabi ng mga doktor, continue na lang yung check-up niya, therapy niya. Sa mga gamot po, hindi na chemotherapy. Alam mo yung hindi mo pinabayaan yung team dahil nag-hit itong iyong downline. 1 buwan na lang pala yung anak mo, yung ganun. Sobrang hirap. Tapos, yun nga po, umuwi kami. Nawala po ako. Ayoko nang bumalik sa IAM talaga. Pero hindi po ako nawalan ng tiwala sa Barley, mga mentors ha. Kasi sobrang galing po talaga ng Barley. Kasi kung nawalan ako ng tiwala sa Barley, wala ako ngayon dito. At hindi ko na yan isi-share sa mga kapwa po natin. Ayaw ko nang bumalik kasi sobrang hirap. Sa halip na i-focus mo sa pamilya mo, marami kang obligasyon. So, kinukumusta po ako ni Mentor Claire. Sa Pilipinas, umuwi kami, June 8. 3 buwan po kami doon. Bumalik kami September 24. Sa Pilipinas, hanggang umuwi po si Mentor Claire, kinukumusta niya ako. That time po, pabalik ako dito. Minessage po niya ako. Sabi niya, ate, kumusta ka na? Siyempre ako naman po talaga, kahit anong pinagdadaanan ko, ang isasagot ko lang sa'yo, okay lang, salamat, ganun. Pero ang sabi niya, kailan ka babalik ate sa IAM? Kasi yung team, namamatay na, yung GC nyo. Sorry po. Wala na talaga kasi wala na. Hindi na ako nag-amazing morning sa lahat ng GC. Wala na akong pakialam. In-unmute ko na po silang lahat. Sabi ko, mens, babalik din ako, pero sa sarili ko, sa puso ko, sa loob ko, ayoko na. Kasi si Mentor Claire, ayaw kong nadi-disappoint. Ganun nyo kung mahalin ng mga mentor nyo, mga mens. So yun, consistent, no? Sabi ko nga po kanina, kahit anong nangyari, lahat ng pinagdaanan ko, consistent pa rin. Hindi ako nawawala dito sa training, sa Zoom. Hindi po talaga. Noon talagang time na lang po na sobrang ganun na ang nangyari, doon talaga po ako nawala. Sige, bumalik po ako noong September, no? October. Iyak ako ng iyak dito. Sabi ko sa asawa ko, ayoko na. Di ko kaya magtrabaho. 1 linggo po ang pagkabalik namin dito sa Roma. Uuwi na ako ng Pilipinas. Yung anak ko nandun, ganito, ganyan. Awang-awa sa akin ng asawa ko kasi pagdating kong galing sa trabaho, lalabas ako, umiyak ako. Papasok sa trabaho, uwi ako sa bus. Uwi ako sa bahay, umiiyak ako. Kasi sobrang sakit, mga mentor, sobra. Pero alam nyo, tiniis ko po lahat yun. Alam nyo yung sabi ng asawa ko, sige,
isang linggo pa, 'pag talagang hindi mo kaya, umuwi na kayo ng anak mo. Ita-transfer na lang siya dun na lang mag-aaral si bunso. Sabi ko, "Oo." Pero ang iniisip ko naman kung maiiwan ang asawa ko, nagtatrabaho siya, wala din siyang kasama. Gabi na siyang umuuwi dahil restaurante ang trabaho niya, cook po siya sa restaurant 'no. Wala siyang dadatnan pagkain, walang maglalaban ng damit niya, sinong mag-aasikaso sa kanya? So alam niyo po ang ginawa ko mga mens, nag-isip po ako, nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, "Lord, bigyan mo ako ng lakas." At ako po'y nag-isip kung papaano ko malibang ang sarili ko. Kasi sa telepono ayaw ko ng may makausap, eh. Siyempre po bumalik kami dito sa bahay. Lahat ng sulok ng bahay ko na 'to, na parang nakikita ko yung anak ko. May nag-advice din po sa akin na lumipat kami ng bahay, pero ayoko. Kasi dito yung anak ko, eh. Sabi nila makakatulong daw sa'kin para makapag-recover ako. Pero hindi, sabi ko hindi. Alam niyo po, dun ako bumalik ulit sa pakikinig ng training. Sabi ko i-try ko ulit. Kasi hindi naman ako magsasalita, eh, makikinig lang naman ako. Sobrang grabe yung mga, mentors na nagshi-share, nakaka-relate ka rin kasi kung papaano nila nalampasan yung mga naging struggles nila dito. So, umiiyak ako, talagang umiiyak ako, and then naisip ko, bumalik. Nag-amazing morning ako sa team, kinausap ko sila, humingi akong pasensya sa Zoom, then nag-conduct na naman po ako ng team day, November. So nag-start na po kami ng dahan-dahan. Pero wala pa po talaga sa loob ko. Kailangan lang kasi may mga tao. Alam niyo po mga mentors na kung paano kahirap. Lahat ng friend mo sa Facebook negative ka. Ni isa lahat. Siyempre nung nawala po yung anak ko, lahat po alos nag-condolence. Ang lahat pong banat sa akin. 'Di ba nagba-barley ka? Bakit ganun ang nangyari? Lahat po yun ng message sa akin. Pero alam niyo mga mentors, hindi ako pumatol. Naging tahimik lang ako, wala akong in-explain dahil wala akong dapat i-explain sa kanila. Kasi hindi naman po nila lahat maintindihan kahit sasabihin mo, hindi naman nila maintindihan ang pinagdaanan mo. Kasi sayang lang ang laway mo kung papatulan mo sila. Na-explain mo ganito, ganyan. Kasi nga negative po sila that time. December, mga mentors, mula June, wala akong pay-in hanggang December. Yes, nagpo-post ako, wala nang nagla-like. Kahit mag-post ako ng barley. Kasi nga, dun sa nangyari. Nagchat-chat si Mentor Claire, anong balita ate sa team mo, pay-in mo, ganyan-ganyan, nangungumusta. Sabi ko, nagpo-post naman po mens, ginagawa naman po ang business, nag-team day. Ang sabi ko kay Mentor Maricel, dahil nga po pamilya kami, no? Magkapatid po yung mga asawa namin at magkaibigan na rin, magka-business partner. Sabi ko, Ate Maricel, anong gagawin ko? Saan ako mag-i-start? Wala eh, wala akong pwedeng, good morning po, tita, ate, kuya. Sis, baka kailangan mo ng barley, ganito, ganyan, baka gusto mong i-try. Wala, hindi na pwedeng ganun kasi sa nangyari po sa pinagdaanan ko. Dahil pag bukas ko ng kanilang messenger, nandun yung condolence. Pag sunod po ng condolence, anong nangyari? Di ba nag-o-organic ka? Ba't ganun? Alam niyo po mga mentors, ang ginawa ko, 1 week kong inupuan ng Facebook ko. Lahat ng mga friend ko sa messenger na may ganun negative,
Binlock ko po. Inalis ko po sila, in-unfriend ko kahit kamag-anak ko 'yan, kamag-anak ng asawa ko. Kasi totoo po 'yun, nakaburol pa lang po yung anak ko, mga negative ng naririnig ko sa mga kapatid pa mismo ng nanay ko. Sabi nila, "Ano pang mangyayari sa business mo niyan?" So ako tahimik pa rin, walang sinasabi, walang explanation. So nung nalinis ko po yung Facebook ko, yung messengers ko, mga mentors 'no, dun po tayo nag-start na mag-add ng mga bagong tao. Grabe po ano, kasi 1 year pa lang ako dati sa business, naalala ko, binlock ako ni Facebook. Nawala yung aking Facebook. So madami na ako dun na prospect. Nagpanibago na naman tayo, ang hirap. Mahirap po 'pag mawala ang Facebook mo. Lalo na that time, hindi nakasulat ang mga prospect ko. So, back to zero na naman tayo, gumawa itong bago kong ito, bago na lang po ito. Bagong ad, bagong ganito, bagong simula na naman ng pag-explain ng Barley, ng business. So sabi ko sa sarili ko nung time na December, nangyari na 'to sa'kin. Nakabangon ako ulit, nagawa ko. So puwede ko siyang gawin ulit. Sabi ko sa sarili ko, para akong siraulo na mga mentors kinakausap ko, ang sarili ko nasa bus ako. Kung i-try ko kaya ulit, wala namang mawawala. Yun nga po, December nilinis ko lahat. Bagong tao, bagong buhay. Masakit man, tanggapin kasi wala na tayong magagawa, hindi natin kontrol ang mga nangyari. So yun, kumakausap ako ng bago. Tapos si Mentor Claire noon nasa Japan siya. Nangungumusta hanggang makauwi siya. Tapos doon ko na siya kinausap. Sabi ko, Mens, may plano, baka may rangkap kami ng April or May. Sinabi ko lang po yun. Grabe si Lord, ano? Yung nakikita mo, talagang mangyayari. Kasi kahit po ganun ang mga nangyari, dineclare ko po talaga at nasa isip ko na mangyayari na magsasapay ang mga leader ko at mahit po natin ang Ruby. So yung number 1, yung consistent po, no? Dito sa business natin mga mentors, no? Kahit anong pagdaanan po natin, maging consistent lang po tayo. Kasi ito lang po ang natutunan ko rin, no? Kung anong pinagdadaanan mo ngayon, hindi yan permanente. Malalampasan mo rin. Darating ang time, katulad ko ngayon, kwento mo na lang lahat ng yan. Yes, hindi siya maganda ang pinagdaanan ko. Sobrang, kung tutuusin, sobrang matinik. Pero alam mo yung durog na ako, pero nandito pa rin ako. Yung passion, mga mentors, no? Dahil passion mo na rin, gusto mo yung ginagawa mo. Kasi kung ang ginagawa mo ay hindi mo gusto, mahirapan ka, mga mens. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko ginagawa ito para kumita ako, no. Kasi may trabaho kaming parehas ng asawa ko, thank you Lord. Yes, yung pagkita natin, matik na yun. Pag nakabuild tayo ng organisasyon. Pero alam nyo, yung lahat ng pinagdaanan ko, ngayon, ang gusto ko, yung makatulong sa ibang tao. Ma-share ko lang po, di ba nanalo po tayo sa raffle ni IAM. Last anniversary natin. Alam nyo po, ang ticket ko lang talaga ay 3. Silver. At yung taong yun, tinulungan ko lang din po siya. Dahil yung kapatid niya po may breast cancer.
na kailangan ng barley. Wala pong imposible, kahit isa lang ang ticket mo kung talagang ipagkakaloob ni Lord, ipagkakaloob niya. Imagine niyo po, no? Ni-refer din po siya sa akin ng may skin cancer. Hindi ko kakilala yung taong yun. Itong may skin cancer, undergo po siya ng chemotherapy ngayon. Monthly ko po siyang binibigyan ng 3 box na barley. Wala pong bayad yun, mga mentors. Imaginein mo, yung mga natulungan mo, hindi man nila maibalik na tulong din gaya ng ginawa mo. Sobrang laki yung pagpipray ka po nila. Nakakaiyak lang kasi sabi ko, sobrang iyak at tuwa yung nangyari sa akin nung manalo tayo kasi grabe. Hindi ko imagine na 3 lang ang ticket ko, suswertehin tayo. Yun, tapos yung number 5 po, yung discipline, mga mens, no? Kailangan din po natin magkaroon ng disiplina sa mga sarili natin. Actually, kahit wala po tayo dito sa business, kahit sa ating pamumuhay everyday, sa pamilya, dapat may mga discipline din po tayo. And of course, yung last, mga mens, no? Yung self-confidence. Sobrang laking tulong nito. Kasi yung time na down ako, kung wala akong self-confidence pa rin na natitira sa sarili ko, hindi ako makakabangon. Kasi grabe, mga mentors, no, hindi sa pagyayabang. Ang daming nagsasabi sa akin, paano ko nagawa? Ang sagot ko lang po naman, kung isipin ko ngayon, sobrang hirap. Oo, sabi ko. Kung iisipin mo ngayon, tapos na yung nangyari, talagang nakakapagod. Pero ito po kasi yung magandang tip eh. Mga tips na para makuha mo. Kasi hindi ko naman control ang mga nangyari. Kahit naman po tayo mga mentors, hindi po natin hawak ang buhay natin. Di ba po, lagi ngayon sikat yung sabing life is short. Tama? Wala kang sakit pero mababalitaan mo, wala na siya. Ang naging kapartner ko lang po sa problema ko talaga yung asawa ko. Sobra. Thank you, Lord. Kasi, alam mo, pag pinanghihinaan ako, siya yung malakas. Pag pinanghihinaan siya, ako ang malakas. Ganun lang ang naging routine po namin. Pag umiiyak ako, siya hindi. Kapag umiiyak siya, ako hindi. Kasi hindi kami pwedeng parehas kami. May bunso pa kami. Tsaka yung nangyari, mga mentors, may purpose si Lord dun. So para maging magaang konti, yun na lang ang iniisip namin. Hindi siya para dito sa mundo natin na napakagulo. At least siya, nalagaan namin, kasama namin dito, hindi kagaya ng mga katulad nating OFW, nagsasakripisyo sa ibang bansa, hindi nila malagaan yung mga anak nila. Pero kami, naibigay po namin lahat, mga mens. Kaya yung anak ko, lumalaban na lang siya para sa akin. Nung nag-give up ako, sabi ko, anak, magpahinga ka na. Pagod ka na, okay na ako. Imagine niyo, mga mentors, sobrang sakit sa isang magulang na sabihin yun sa anak niya. Pero ako kinaya ko kasi ayaw ko na siyang nahihirapan. Hindi kasi ako siyempre yung mga nanay dito, yung makasarili. Kahit sinong nanay ayaw makitang nahihirapan ng kanilang mga anak. Pero tiniis ko yun. Binigay ko siya kay Lord. Sobrang sakit, yes. Sobrang napakatatag kong tao, mga mens. Kaya ngayon nagpapasalamat ako kay Lord. Kahit anong problema ang dumaan, hindi na niya ako mapapabagsak. Problema lang yan. Importante, maganda tayo. Di ba? Alam niyo yun, pasalamat kayo kung kayo
na hindi iniwan ng problema. Kasi pagkatapos ng problemang yan, matatag ka na. Maniwala po kayo sa akin. Hindi sa pagyayabang. Sisiw na lang kung ano yung dadaan ulit sa inyo. Kasi yung pinaka-worst na lampasan ko, how much more yung ibibigay sa akin ni Lord? Di ba? Kasi mga mentors, nung mag-hit po tayo ng Ruby, ito na naman. May problema na naman si Mentor Marlene, ano? Talagang love na love ako. Nag-hit tayo ng Ruby, na-hospital ang nanay ko. Ayun na naman, bumalik na naman yung takot ko. Sabi ko, Lord, ito na naman. Alam niyo mga mens, pinag-pray ko lang po. Sabi ko, Lord, kung ibibigay mo yung mga supper sa mga leader ko, bigay mo na rin po yung Ruby para sa akin. At ibigay mo rin po, importante yung nanay ko. Alam niyo mga mentors, isang araw lang po siyang na-admit. Nakalabas po ang nanay ko. So dun po, talagang whatever it takes, tinapos po namin yung Ruby. Sobrang organic lang po kasi sobrang wita po nung right side natin, no? Si Mentor Glenn at Mentor Net kasi tinapos na po nila ang side ko sa right side. And then siyempre may sapay po tayo sa left side, tapos na rin po. Nagdagdag man po tayo, konti na lang. Alam mo yun? Sa lahat pala ng pinagdaanan ko, yun ang plano ni Lord na ibibigay niya. Daming nag-negative sa akin, mga mentors. Papaano ako babangon? Pero hindi ako nagpatalo sa emosyon. Yes, tama po. Sinubok ka ng panahon. Pinatatag ka ni Lord. Kaya next na po tayo, no? Ito po'y napakaganda. Lahat po tayo dito may purpose sa buhay. Sabi nga po dito, we all have a purpose in life. A reason for being here. Whether we discover it early or later in life. It is important to embrace our unique gifts and talents and use them to make a difference in the world. So mga mentors, don't be afraid to take the risk, no? Step outside your comfort zone and live life to the fullest. Because when we follow our purpose, the possibilities are endless. Sobrang napakaganda ng quotes po na ito. Totoo naman po, lahat po tayo dito sa ibabaw ng mundo, lahat ng meron tayo iram lang. So nandito tayo sa mundo, dadaan lang. Kaya may kanya-kanya po tayong purpose sa buhay. Siguro yung iba hindi pa nila alam ngayon, ako po kasi unti-unti ko nang naintindihan. Siguro po kaya kinuha ni Lord na yung anak ko para magawa ko itong pag-spread ng hope sa ibang tao. Gamitin yung life ko para makatulong sa iba. Ako po yung taong tumutulong na hindi ko sinasabi mga mens. Sobrang dami ko pong tinutulungan na may mga sakit. Kasi kung pera lang ang habol ko dito, hindi ako gagastos. Ang barley po natin, pinamimigay ko. Kasi kung talagang pera lang ang gusto ko, hindi eh. Alam mo yung magbukas ka, huwag kang magsara. Kasi hindi ka mawawalan. Maniwala po kayo sa akin. Kahit mahirapan ka, hindi kayo mawawalan. Hindi kayo pababayaan ni Lord. Kasi sobrang proven and tested ko mga mens. Nagkasakit yung anak ko, 3 taon kami sa Bambino Jesu. Hinalisan ko lahat ng trabaho ko dahil part-timer ako. Alam nyo yung ibang amo, tinuloy monthly ang sahod ko. Kahit nahihiya na ako. Ang sabi po nila, Mary po kasi ang tawag sa akin dito, huwag mong isipin para sa'yo. Isipin mo yan para sa anak mo. Alam niyo po yun, yung hirap na hirap kami mag-asawa pero yung financial, binibigay ni Lord, continuous. Kaya yun po mga mens, maging mabait lang po tayo. Kasi totoo po yung God will provide.
Kasi hindi ka niya dadalhin sa isang sitwasyon na hindi ka niya ipapanalo. Kailangan mo talagang pagdaanan 'yan. After mong pinagdaanan 'yan, dun, 'pag nag-uusap nga kami ng asawa ko 'no, grabe, sabi ng asawa ko, "Kahit wala na sana tayong pera, nandiyan lang yung anak mo." Yung gano'n, siyempre hindi mo naman maiiwasang maitanong yon. Yes, nag-question din po ako kay Lord, pero hinding-hindi ko po siya sinisi sa nangyari. Sa halip na lagi pa rin po ako nagpapasalamat sa kanya. Kahit anong negative ang marinig ko, kahit anong gawin nila sa'kin. Thank you, I am worldwide, dahil bago nangyari sa'kin ang sitwasyon na pinagdaanan ko, iba na yung mindset ko. Lutong-luto po tayo sa training, mga mens. Kaya huwag niyo pong kakalimutan umattend sa mga training, sobrang laki pong help sa'tin. Hindi lang po sa kitaan, pati sa everyday nating pamumuhay. So ito po 'no, ang ganda din nitong, verse na 'to, yung Matthew 9:29. Sabi po dito, "Because of your faith, it will happen." Paniwalaan mo na, mga mens, kahit hindi pa nangyayari. Kasi hindi naman ipapabisyon sa'yo ni Lord kung hindi mangyayari yun. Huwag kang mag-doubt, magdasal ka. And then after, kumilos tayo. Kasi hindi naman ibibigay ni Lord, ibabagsak sa langit, nasasaluin na lang natin ng grasya, ang blessing. Ituturo niya tayo kung saan ang way, pero pagtatrabahuin pa rin natin. Basta't ganun lang po, mga mens, no? Ayan, tapos na po tayo. Pasensya na po kayo sa aking kadramahan, no? Grabe, talaga pong pinagdaanan ko yun. Pasensya na po, hindi ako naglagay ng picture ng anak ko kasi ayoko na din po siyang pakita. Pero lahat po ng kinuwento ko ay sobrang true story ni Marlene Cruz. Ayan po, mga mentors, no, salamat po, nawa po may na-infarct yung journey ko, lalong-lalo na sa mga may pinagdadaanan ngayon, no, na